Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, breaking news, paktay na di makapaniwala ang palasyo, kongreso sa pasabog ni Vice President Sara Duterte, Escudero Timbog. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Balitang Bayan PH. Yan, sa description po ang full video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, ebidensya nilabas, makapanindig balahibong pahayag. Dahil nga po yan mga kabayan, ito i-share po natin itong mga press briefing, no? Tawag dito. Press briefing ba ang tawag dito, no? Ni President Bongbong Marcos Jr., no? Ano po yung pagkakaiba? Pagdating po sa mga ganitong calamity, yung pagpapakita ng isang pangulo, pagsasalita ng isang pangulo patungkol sa isang kalamidad, no? Iko-compare po natin si President Bongbong Marcos Jr. at yung pagsasalita, no, ni dating Pangulong Duterte kapag mayroon pong calamity na dumating sa isang bansa. Okay, mamaya mga kabayan, bigyan po natin yung reaksyon. At ito pa, Vice President Sara Duterte, naghamon dito sa mga bumabatikos sa kanya na magpa-check up di umano. Magpa-neuro at neuro test. Magpa-psychiatric test po. Si Vice President Sara Duterte ay binalikan niya, no? Itong mga bumabatikos sa kanya. Mamaya mga kabayan, bigyan rin po natin yan ng komento. At ito pa, nako, mas tumaas mga kabayan, tumaas po. Tumaas sa 22.9% ngayong September ang involuntary hunger rate. Yung pong mga nagugutom mga kababayan ay tumaas sa 22%. Taliwas po ito doon sa sinasabi ng ating mga, di ba, nitong ating administrasyon na nababawasan na ang kahirapan dito sa Pilipinas. Bigyan po natin yan ng opinion maya-maya mga kabayan. At eto na nga, simulan na po natin dito kay President Bongbong Marcos Jr. at former President Duterte. Ito mga kabayan, pakinggan po natin. Ito po yung sinasabi kong makapanindig balahibo, no? At saka ano pa yung sinabi ko kanina na ebidensya, nilabas na. So ito po yung magiging ebidensya natin mga kabayan ng good governance. Kasi salita pa lang, parang safe ka na. Ito mga kabayan, pakinggan natin at panoorin, bigyan natin ng komento to. Sabi when they can, mga regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So wala na, we are at the mercy of the weather as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. All right? So yan mga kabayan, we will just wait for the effect of this typhoon, no? Narinig niyo naman mula sa bibig ni President Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, mga kababayan, aantayin lang po natin na matapos ang bagyo, tapos yung epekto ng bagyo, doon na sila action mga kababayan, no? So meaning eto, no? Parang sa sinasabi, ito kung ikaw ay isang nabagyuhan, tapos maririnig mo ang presidente nating magsasalita ng ganito na, okay, antayin na lang po natin na matapos yung bagyo, no? At tingnan natin kung ano magiging epekto nito. Ikaw ba ay nagkaroon ng pakiramdam na maging secured? Ikaw ba ay nagkaroon ng pakiramdam na safe ka dahil nagsalita na ang presidente? Ako mga kabayan, personally, kasi binagyuhan rin kami dito, di ba? Ilang araw din tayong hindi nakapag-upload, no? Kasi nga binagyuhan tayo dito sa amin mga kabayan. Dito sa sinasabi ni Pangulong BBM, no? I don't feel any security, no? Kasi tingnan niyo naman yung sinabi niya.
hintayin na lang po natin na yung maging epekto ng bagyo. Naku naman. Thank you. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation. So yan mga kababayan, from the beginning, no? Na-mobilize na lahat ng mga agencies. Ha? Saan ka nakakita ng ganito? Tapos, ngayon sa administrasyong ito, sinasabi niyong walang nagawa si President Duterte. Diba? Dito pa lang sa pag-titreat pa lang, no? Pag-titreat pa lang ng calamity. Walang-wala na kayo. Salita pa lang ni former President Duterte, mafe-feel mo na safe ka talaga. Kahit na nahihirapan ka, feeling mo pa rin safe ka kasi yung salita napaka-firm. On the ground, I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. So yan mga kababayan, nobody left behind. Di ba? Saan ka pa makaano niyan? Saan mo pa maranasan yan? Sa Duterte lang mga kababayan. No? Walang maiiwan na kababayan. Lahat po tayo. Parang dun pa lang, sa pahayag niya pa lang, parang nabubuhayan ka na. Di ba? Parang buhay na buhay ka. Parang you're eager to live pa. Di ba? Parang mas gugustuhin mo pang mabuhay kahit nahihirapan ka na. Diba? For example lang, ikaw yung nasa bingit ka ng kamatayan, di ba? Tapos narinig mo itong mga salita ni dating Pangulong Duterte. Kahit gusto ko nang mamatay, gugustuhin ko pa rin mabuhay, di ba? Kasi ang sabi niya, walang maiiwan. Di ba? Walang maiiwan mga kababayan, di gaya dito sa isa. Antayin na lang po natin ang magiging resulta, ang magiging epekto ng bagyong ito. Parang sa salita pa lang, gusto mo nang mamatay, gusto mo nang patayin yung mga kababayan mo. Kasi biruin mo, di ba? Antayin niya na lang natin na yung epekto ng bagyo. Asan doon nag-i-encourage na mabuhay ka? Di ba? Parang gusto na ngang madedo na, magurgur ka na lang eh. Unlike dito kay former PRRD, di ba? No one is basta walang maiiwan, lahat tayo magiging safe, di ba? Ulitin nga natin yun, parang gusto kong marinig yun eh. The government will not leave anybody behind. We will get through this crisis. Rest assured, the government will not leave anybody behind. Rest assured, the government, no? Ano yun? Post-disaster counseling. Nobody Rest gets... assured, the government will not leave anybody behind. Rest assured, the government will not let anybody left behind, di ba? Walang maiiwan, sama-sama tayo, mga kababayan. Para yan talaga, parang sa pahayag pa lang, mabubuhayan ka na kasi buhay na buhay eh. Dito sa kabila naman, parang gusto ka nang magrunggur. Yan naman. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Which is which? Sabi nga dito sa post ni Ma'am Sas, no? BBM pa rin, duran-duran. Yan Kasi may mga bulag pa rin hanggang ngayon, no, mga kababayan, na kahit anong gawin nating mabuksan ang kanilang pag-iisip, no? Magko-comment pa rin sa comment section, sasabihin BBM pa rin. But anyway, mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion, no? Sana lang isang araw magising kayo
at marinig nyo yung mga sarili ninyo. Baka kasi, di ba, alam nyo niya, baka kasi kulang lang kayo sa nagpupush sa inyo para magising. Alam niyo mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa video ito, no? Dito sa kay BBM at saka kay former President Duterte. At ito na nga mga kababayan, Vice President Sara Duterte binanatan. Binanatan yung mga bumanat sa kanya. Eto, pakinggan po natin. Hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime? So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. Dapat 10 Ngayon months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric game. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too much? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng resume for si Congressman Colong pero wala nga lang may sample. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang So- congressional lang yung So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. So yan mga kababayan, naghamon na po itong si Vice President Sara Duterte na magpa-hair follicle test itong mga nagsasabing kailangan niya ng tulong ng health professional mga kababayan, or sinasabi nila na unstable, mentally unstable itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, hinahamon na po sila ni Vice President Sara Duterte. Siya po ay magpapa neuropsychiatric exam. At ito naman sila naman, no? Sino ba ito? Yung sino man sila ay magpa-hair follicle test sila. Silang lahat, no? Sabay na nila yung presidente natin. Kasi matagal na nating di ba? Sinasabi or nagre-request ang taong bayan na please Mr. President, para mawala po yung hinala, maling hinala ng taong bayan, magpa-hair follicle test na kayo. Ngayon mga kababayan, di ba? Ang tagal na po, hanggang ngayon walang sumasagot. Okay? Pero sana magano sila. Kasi total sila naman ang nagsimula. Tinatawag nilang mentally unstable itong si Vice President Sara Duterte, no? Itong Young Guns at yung iba si Coco Pamintel, di ba? Tinawag rin, humingi ng tulong ng isang profesional itong si Vice President Sara Duterte. Kayong lahat diyan, lahat po na nagsabi, magpa-hair follicle test kayo, magpapa-neuropsychiatric naman po si Vice President Sara Duterte. Call na ba? Set na ng date para ma-check. Kailangan live yan, ha? Mahirap yung hindi. Baka dayain lang, di ba? Kailangan live. Lahat ng press kasama ninyo. Di ba? Diyan naman kayo, gustong-gusto nyo naman magpa-press con, di ba? Pag magpa-hair follicle test, isama nyo na lahat. Pati doon sa pagkuha ng resulta. Para may ebidensya ang taong bayan. So yan mga kabayan, ano po ang masasabi ninyo? At ito na nga mga karibin natin, yung sinasabi kong tumaas po, no? Umakyat sa 22.9% ngayong Setyembre, ang involuntary hunger rate sa bansa. Yan mga kababayan, ito. Mula po ito sa Brigada PH. Involuntary hunger rate sa bansa umakyat sa 22.9% noong Setyembre. So, ayan.
Sa kabila po ito ng kanilang pamimigay ng ayuda. Sa kabila po ito ng kaliwat ka ng pang-aayuda, eto pa rin. Kasi nga po hindi sustainable ang pang-aayuda. 1 to 2 weeks, wala na po yan. Yung isang araw nga lang, yung ayuda nyo, pwedeng ubusin eh. Diba? There is no sustainable solution na ino-offer ninyo sa taong bayan. Instead, ginagawa nyo po silang tamad. Ginagawa nyo pong silang dependent. No? Dependent sa gobyerno. Kailangan po ang ituro nyo sa kanila, no? Doon po sa naaayudahan na maging independent sa gobyerno. Para kahit wala ng ayuda-ayuda, mabubuhay pa rin sila. Ngayon mga kababayan, no? Pag naubos na yung budget sa pang-aayuda, di mga tamad na ang Pilipino. Wala nang magtatrabaho. Dahil ginawa nyo silang dependent, very dependent sa gobyerno, sa ayuda. Di ba? Biruin mo ba naman, ilang klaseng ayudang ibibigay sa kanila? Di ba? Buwan-buwan, meron siguro. Paano pag naubos ng budget niyan? Anong gagawin na? Tulog-tulog na lang. Ayaw nang magtrabaho. Kasi sanay na sa ayuda. It's not sustainable mga kababayan. Kailangan po, doon po tayo sa sustainable solution. No? Long-term solution, hindi po short-term solution. Well, anyway mga kababayan, ito. Pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na po ang pinakamalaking aso, pinakamalaking atakdog. Ang waiter ni Lisa Marcos. Ito pong si Senator Chis Escudero, Senate President. Umatake na po sa ating Vice President dahil sa mga sinabi ng ating mahal na VP Inday Sara sa kanyang nakaraang press conference. Tagus-tagus po, no? Kalokohan po yung sabihin na walang epekto itong sinasabi o mga press con ni VP Sara. Apektado po lahat po ng buong Pilipinas po, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan, lahat po ng sektor ng lipunan. Pati nga po may kanya-kanya reaksyon. Eto na po, nilabas na po ang pinakamalaking atakdog, no? Pinakamalaking atakdog, waiter ni Lisa Hontiveros, si Queso Kilay Escudero. Hindi, no? Sir Badong, hindi po. Lisa Hontiveros. Si Lisa Hontiveros. Lisa Araneta Marcos po. Senator Badong. Sir Badong Aratiles. Si ano po. Waiter po siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ikaw ba naman, hindi mo ipagtatanggol, pumunta sa birthday mo, di ba? Nung birthday ni Senate President Chis Escudero, nandun po. Personal na umattend si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kaya todo talaga to sa pagtatanggol si Isko. Unbecoming of a Vice President. Ikinadismaya ni Senate President Chis Escudero ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. So yan mga kababayan, narinig ko na rin ang unbecoming, no? Unbecoming government official. Sa kaya ano rin, I think kaya Remulla, no? Ito nga ang malupit dyan eh. Pag kayo ang tumitira kay Vice President Sara Duterte, kung ano-anong sinasabi ninyo, di ba? You are not unbecoming, di ba? Parang normal lang sa inyo. Wala kayong violation na nilalabag sa Constitution. But, pag si Vice President Sara Duterte na po ang magsalita against sa inyo, sinasagot niya lang naman ang mga paratang sa kanya, di ba? At tagahayag lang siya ng kanyang saloobin. Unbecoming agad, no? Unbecoming government official. So yan mga kababayan, no? At sinasabi nyo agad na it is a violation of the Constitution. So, ang Constitution ba ay para lang sa inyo?
May pinapanigan na ba ngayon ang konstitusyon? Ha? Kapag kayo ang magsabi ng masasamang salita patungkol po sa mga Duterte, you are still a good government official, no? Pag si Vice President Sara Duterte naman, unbecoming government official. Bakit ganun? May pinipili na lang ba ngayon ang konstitusyon? Ha? Di ba mga kababayan, kung ito nga nagagawa nila kay Vice President Sara Duterte, paano pa kaya sa isang Juan de la Cruz, mga kababayan? No? They can easily do it. Ha? Kung ano man ang gusto nilang mangyari sa isang Juan de la Cruz. So, delikado pala itong mga ganitong klase tao, no? Kapag sila okay lang, kapag binabanatan na sila, parang yung kaklase mo, no? Nung high school or elementary, di ba? Oh. For example, yung constitution natin, yung teacher, di ba? Tapos ikaw naman yung isang bully. Binuli mo yung isang classmate mo. Itong classmate mo, talagang palaban rin, binuli ka. O ngayon kasi mas malakas yung mas matibay or something na mas tinatamaan ka doon sa pambubuli niya, umiyak ka ngayon, no? Sinabi mo sa teacher na, oops, mali yun, teacher. O, ito namang si teacher constitution, constitution yan di ba? Patas po ang pagdadala niyan sa inyo, pero parang pinalalabas nyo ngayon, no? Na mas pinapaboran kayo ng teacher or ng constitution. O, dahil sabihin na lang natin, anak ka ng teacher. For example, anak siya ng teacher, yung binubuli, no? O yung nambubuli, yung unang nambuli. Anak siya ng teacher, kaya papaboran siya. Nako, hindi po ganun, mga kababayan. No? Ang konstitusyon po natin ay para sa lahat, pantay-pantay. Maging sino ka man, maging mayaman ka man, o maging mahirap. No? Ang nga dito dapat sa konstitusyon natin, mga kababayan, dapat ang mas pinapaboran dito ay yung mga mahihirap no? Kasi kadalasan, hindi lang kadalasan, talagang ang mga mahihirap po talaga ang pinagsasamantalahan. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.